Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo makibalita ulit kay Meow Meow. Nasa Iceland pala siya. Ang annual tournament ng Iceland Reykjavik Open na kinalalahukan ng napakaraming mga strong players. At ito po ay long game. Dahil dito ay nakuha niya ang fourth youngest woman na nakakuha ng IM title ng lalaki. Mas mataas po kasi yung IM title ng lalaki sa WGM. So next month baka nakalagay diyan WGM tapos IM. Dalawa na titulo niya. Matindi si Meow Meow. Paano niya nakuha? Yan ang aalamin natin. 4 games po ang i-analyze natin. Simulan natin sa round number 3. Kalaban niya dito ay si GM Kjartansson ng Iceland. At susunod natin si Suleimanov, yung tumalo kay Magnus na nireklamo ni Magnus yung relo. Ayan. At sunod natin si Chucky, legendary Ivanchuk. At yung round number 6 niya na maganda ang naging laro niya at doon niya nakuha ang last IM norm. Kaya niya nakuha ang matinding record. Okay? Round number 3 ang ginawa ni GM nag-knight F3, knight F6 si Meow Meow, G3, D5, bishop G2, E6, nag-castle, pinasok po ang Catalan. Yan, Catalan ang naging opening nila. A4, ayan, para hindi maka B5. Kasi po dito, pag binawi kagad yung gambit pawn, magbi B5, pabor yan sa black. 'Di ba? B5 with tempo development. Ang ganda niyan sa black. Kaya nag-A4 muna, pero dahil hindi pwede diyan, Bishop D7 dumadaan. Bishop G5, pinasakalihan muna ni GM na wag munang bawiin ang pawn sa C4. Nag-Bishop C6, Knight C3, kinapture na ang knight. Capture, nag-knight C6. Ayun, threat ang pawn sa D4. Kinapture ang knight, capture. E3, depensa. Rook B8, nag-A5, at nag-Rook B4. Yan po ang lumalabas na novelty sa laban na ito. Pero hindi nagustuhan ng computer engine ang ginawa ni Meow Meow. Kasi ang old line dito ay Knight to E8. Ayan, tapos nag-exchange ng bishop. Pero dito, tingnan natin ang new move ni Meow Meow. Nag-Rook A4. Ayun. Dapat naman daw ay capturein na yung knight. Bishop takes, tapos knight A2. Oo nga, no? Oo nga, sayang yun ah. Threat ang tore, pag umalis, may capture dyan, tapos nakabitin pa ang pawn A6 at pawn C6. Oo nga. Yun pala ang talagang mali nga ang novelty ni Meow Meow. Pero nag-Rook A4 si GM, di niya napansin yon. Nag-Queen B8, Rook takes, Queen takes, Rook A1, Rook B8, pinilahan ang weak B2 pawn, nag-Bishop takes na, Bishop takes, nag-Rook A4. Sumabay para makuha yung pawn C4, nakipagsabayan na. Rook takes C4, nag-E5. Siyempre, walang kabuhay-buhay ang black dito kung hindi magkakaroon ng magandang diagonal ang bishop. Nag-Rook takes, capture sa D4, Knight D5, D3. Ayun, para may panggulong paspon. Mukhang kwentado ni Meow Meow, ano? Rook takes C7, nako, may sundot ng back rank mate. Nag-H5, pasingaw muna. Capture na capture and nag-Rook D7 para agapan naman ang matinding pag-progress niya. Nag-D2, King F1. Ayan, para kung check, magki-King E2 lang lalapit. Nag-Rook A2 para i-threat ang pawn sa A5. Nag-Rook D5 depensa. Rook takes A5 pa rin. Hindi maiiwasan kasi hindi naman mabibitawan yung pawn eh. Rook takes D2, King G7, Rook D6, Rook A1 check. Yun nga lang po, talagang Rook and pawn ending ito. May panggulong pass pawn kasi si Meow Meow eh. Hindi makaporma eh. Ayun, binigay na yung pawn, pero King G6, good move. Ayan, threat ang pawn, F3, F6. Dito po kasi, same side, 4 versus 3. Mahirap yan. Papaanong ipapanalo ito? Napakahirap. Hard labor po ito. Drawish ito. Rook D4, Rook B3, Rook C4, Rook A3. Abang-abang lang din si Meow Meow. Nag-E4 na, kinapture. Ayan. Rook C1, Rook D4. Ayun, para di makaprogress yung G4. Kita kagad ni Meow Meow yung magandang idea, no? Para di makapush, oh. Nakaabang na may Rook takes H4. Rook D5, Rook H3. Ayun, tinitempohan ni GM eh. Tinitempohan niya. Nag-G4 na, pinilit na. Ayan. Dito naman, hindi pwedeng basta-basta capturing yan kasi may King G3. Blunderacious yan mga kamatsas. Long collides. Walang pupuntahan ng tore. Pag nag-King G5, lipad pa rin yan kasi may check.
Ayan, kaya lagi po tayong mag-iingat sa mga trap, no? Ayan, kinapture, capture, rook h2, wala eh. Oh, 2 versus 1. Mahirap i-progress ito. Mahirap ipilit ito. Ayan. Naka-cut off yung king eh. Lamang ng isang pawn pero cut off eh. Oh, hindi makatulong eh. Awawa yung king eh, nakabakod eh. Ayun, kinain na. At yan po ang nangyari sa kanyang round number 3. Naging bahagi yan kung bakit niya nakuha yung IM. Siyempre, natablahan niya yung GM. O, lipat naman tayo sa tumalo kay Magnus na si Suleymanov. O, ano ang naging resulta niya? Tingnan natin. White dito si Meow Meow. Ano kaya? Nakatingin kaya si Meow Meow sa relos? Ganun kaya nang ganun si ano? Siguro nadala na itong si Suleymanov. Naging issue yun eh. Nag E4 si Meow Meow, C5 si Suleymanov, Knight F3, Knight C6, Bishop B5 at nag E6. Kung tawagin po ito ay Rosolimo attack Neshmetdinov variation. Nag Knight G7, D4, Knight X D4, Knight G6 at nag Bishop E3, Bishop E7, nag C3, Castle at nag Knight D2. Ayun, kaya pala nag C3 para yung Knight sa D2 i-develop. At nag A6, Bishop D3 atras lang. Nag Knight X D4, ayun, pag Knight X D4 novelty mga kamatsas. Ito kasi yung mga nakatala sa aklat na eh. B5 at D5. Ayun, pero nag Knight X D4, C6 D4, D5, E5, Bishop D7, A4. Ayan. Bakit nagganyan si Meow Meow? Kasi nakita niya na itong bad bishop ipapalit sa good bishop niya. May bishop B5 eh. Kaya pinigilan niya muna. Nag queen B6, tineret ang pawn sa B2. Nag A5. Ayun, bad move ang ginawa daw ni Meow Meow. Dapat ay knight to F3. Kasi kung kakapture dyan, may rook B1, pangbawi naman sa B7 anytime. O, pero balik tayo sa A5. Queen B4. Nanuot talaga ng gulo. Knight F3, Rook FC8 na bad move si GM. Dapat daw po Bishop B5. Ayun, dahil wala nang pamigil, dapat tuloy pa rin yung old plan na ipalit sa good bishop. Okay? So, yun po yung mga planuhan mga kamatsas na dapat nating matutunan at inaalistuhan habang naglalaro. Rook FC8, H4. Ayun, Brand X din, risky. Dapat daw po ay Bishop D2. Yun nga lang, sa batang ito, parang makunat kasi dating eh. Pero yan ang accurate, no? Dapat daw ay Bishop D2, himbis na H4. Knight F8, ganun din. Brand X move din. Dapat daw Bishop B5 pa rin talaga. Knight F8, H5, Brand X pa rin. Bishop D2 pa rin ang pinapatira. Nag H6, nako, Brand Xan. Bishop B5 pa rin. H6, Bishop D2. Natumbukan na ni Meow Meow. Queen takes B2, Rook B1, Queen A3, Queen E2, good move. Yun ang hindi napansin ni GM. May ganyan pala. Depensa muna sa bishop. At nanganganib ang queen na baka mapuntahan ng dalawang tory yan. Paki-imagine nyo po, kulong ang queen yan. At nag-bishop D8, nagbigay ng tatakbuhan. Nag-knight H2. Okay, bad move ulit. Dapat daw po queen E3. Grabe, no? Oo. May threatening bishop H7. Sacrifice, then maku-queenless. E paano kung umuwi? Queen E7. May rook takes B7. Oo nga, no? Good for white. Balik tayo. Nag-knight H2. Ang plano naman dito ni Meow Meow, baka mag-knight G4 then sacrifice H6. Bishop G5 na pressure si Suleymanov. Naramdaman niya, nako, magsasacrifice to. Nag-F4, yun nga lang. Binayo siya ng atake. Rook F3, another bad move by Meow Meow. Pero ang nakaka-attract dito yung Bishop H7, sacrifice, tapos kuqueenlessin eh. Di ba? Pero accurate move, Knight G4. Tuloy pa rin ang plano. Rook F3, Queen A4, ayan, may threat sa D4. Rook G3, walang pakialam si Meow Meow. Sa'yo na yan, kuya. Ayan, binigay na. Bishop H4, good move. Inistorbo muna. Kasi po, kung ka-capture sa D4, may Bishop E3 with tempo, halimbawa, iwas ulit, may Queen G4. Yun ang disaster na paparating. Papaano ngayon pipigilin ang rumaragasang bulldozer na yan? Walang pamigil. Pag nag G6, boom, may bishop eh.
Wala na, fatal na yan mga kamatsas. Okay? So balik tayo dito sa Bishop H4 ng gulo, Rook H3, Bishop E7, Knight G4. Ayaw kainin, ano? Takot si GM eh. Rook G3, pinapakain nga eh. Oh. Nag F5, talagang wala na. Nawiwindang dito si Suleymanov, naguguluhan siya. Bad move ang binitawang tira mga kamatsas. Dapat daw ay Bishop H4 pa rin. Alisin ang tore na nagbabadya dyan sa G-file. O yan talaga eh. May badya kasi na mapanganib eh. O pero nag F5, good move, Bishop takes. Yun lang. Ayan ka na naman, meow eh. Ayan, ginawa niya sa Pilipinas yan, no? Yung mga ganyang balagbag sacrifice. Kaya nahirapan siya dito sa atin. O pero, balagbag eh. Dapat daw po ay Rook B4 muna. Atakihin muna ang Queen with tempo, then protection. Pag nag-Queen A1 check, King H2. Winning ang white. O, tingnan nyo po evaluation bar. Winning ano? Saka pa lang. Yan, talagang may nangangamoy na dyan na paparating. Halimbawa, Bishop D4, Rook B1. O, kasi may check sa ilalim eh. At Queen A4, Knight to E5. Ito, may nangangamoy na dito mga kamatsas. May nangangamoy na pagka mga ganitong datingan. O, Bishop E8, then Bishop B4, ayan, etc. Threat sa knight, pero ayan, may kalalagyan na block dyan, inaccurate moves. O, pero, nag-knight takes H6 kagad, Bishop H4. Ang saya lagi ng laban, ano? Ang gulo eh. O, teka muna, bakit nabalahibuhan? Ang accurate daw dito, Bishop B5. O, bakit? Ano meron kung capturein yan? May Queen G4. O, yun. O, diba? Malinaw. Kita. Pag dito kasi, magku-Queen G6 lang eh. Wala pa rin eh, no? Di uubra eh. Yan. Kaya, Bishop B5 ang best move. Pero, nag-Bishop H4 eh. Knight F7 check. Ayun. Nakakuha ng pagkakataong makatabla si Meow Meow. Pero sayang. Winning po siya dito eh. Balik ko Winning siya dito. Dapat daw, Bishop H4, Knight F7. Ito po tiro. Winning siya. Boom! Sayang, di niya nalagyan ng continuation, no? Knight E5, napakalalim nga lang. Biglang pumreno. Parang wala lang, oh. Diba? Samantalang isang tore. Bakit? May check na dito, no? Malalim. May check dito eh. Kasi pag kumapture naman dito, anytime may Bishop E3, harang lang eh. Wala bang iba talaga? Halimbawa, di patakasin natin yung King, Queen G4 pa rin. Makukuha yung Bishop eh. Pag kumapture, King H1. Wala pa rin pupuntahan yung Bishop, ano? Pinatakbo na nga lang ng computer engine eh. Capture, King D6, then Bishop B4 check. King C7, Queen E7. May mga preno din eh. Yun ang dapat makita, yung mga preno. Kasi kung hindi mo rin makikita yung mga ganong preno na maintain pa rin ang advantage, wala pa rin. Hindi mo pa rin masusustain yan. Mabigat pa rin po yung task na gagawin. Ayun, kaya dito siguro talagang kita na ni Meow Meow na naghahabol kasi siya ng completion ng IM norm eh. Alam na niya yan eh. Na pag-uusapan nilang dalawa ng mami niya. O kaya tinabla na lang. Part yan. Naging bahagi yan ng kanyang IM norm. Okay, tabla ulit. At dito naman tayo ngayon kay Chucky, the legendary Ivan Chuk. Tignan natin. Black naman dito si Meow Meow. Ano kaya ang feeling niya mga kamatsas? Kaharap niya ang legendary Chucky. Nag-E4, C5, Sicilian. Open Sicilian ang pinasok. Knight F6, Knight C3, Knight C6, Knight DB5. Bishop B4. Ayan, kapansin-pansin. Favorite line talaga ni Meow Meow ito. Kasi ang normal line dito, yung nagdi-D6 lang. Tapos magbi-Bishop F4, E5, Bishop G5 na uuwi sa Sveshnikov Sicilian. Ayan. Pero ayaw ni Meow Meow eh. Nag-Bishop B4. A3, capture, D5. Sa bagay, nakakaluwag kagad sa sentro eh. Bishop D3, castle, Bishop G4. Inatake ang Queen. At nag-Knight E2, Rook E8, Bishop G5, nag-Knight D4, at yan ang new move dito ni Meow Meow. Kasi sa old line, Queen E7 ang palagi ang ginagawa dito.
O, pero tingnan natin ang knight d4, pressure sa knight, obligado ng mag f3. Knight takes e2, bishop takes, bishop f5, iwas. At nag-king h1, prophylactic lang para walang check na mga ganun-ganon. Pero nag-queen b6 pa rin, tinuloy pa rin, threat ang pawn, bishop d3, hinamon ang bishop. Capture, capture, queen takes b2, rook a b1, queen e5, may tempo threat pa, kinapture na yung knight, rook takes b7 at nag-queen c6, rook b5, tineret ang pawn sa d5 at dito po nagtabla sila. Pabor kay Meow Meow, pabor. 'Di ba? Plus rating, plus malaking bahagi 'yan para sa completion ng nalalapit niyang pagkuha ng IM norm. Matindi, no? At sa next game natin na i-analyze, doon niya nakuha yung kakumpletuhan ng IM norm requirement. Okay? So, eto na ang game number 4. Walang title ang kaharap ni Meow Meow dito pero maganda pa rin ang iniscore niya. Pumisak na mga master kaya nakarating dyan at nakaharap si Meow Meow. Okay. Nag-E4, C5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Rosolimo ulit. G6, Castle, Bishop G7, Rook E1, E5. Ayun, para hindi makapush. At kumapture, nag-A4, A5, Knight A3 para i-develop sa C4. At nag-Knight E7, Knight C4, Queen C7, nag-D3, B6, at nag-Bishop E3. So, kala ko novelty na. H6, B4. Aba, matindi. Aral na aral ni Meow Meow. Parang novelty na sa akin. Parang bago na eh. Pero bookline pa rin pala. A6, B4. Ayun lang. Dapat daw po ang tira ay B5. Ayan. Computer move yung B5 na yan. O, pero balik tayo. A takes B4, A5, B takes A5 at yan na ang novelty, mga kamatsas. Kasi sa old line ay B5. Tapos knight B6, then bishop takes C5. Okay? O, dito tayo sa B takes A5, bishop takes C5, bishop E6, bishop D6. Mainit ang ulo ni Meow Meow. Atake kagad. Ayan na naman. Pero accurate move, knight FD2. Makunat. Na medyo labag sa kalooban ni Meow Meow. Makunat eh. Bishop D6, Queen D8, Knight F takes E5, Bishop takes, Knight takes. Aba, sinacrifice si Meow Meow ang tore. Pero, ang kapalit naman, yung atake sa strong diagonal, dark square sa king side. Ayun, no? Lakas, oh. Nag-castle, Rook E3. Lakas ng loob talaga ng batang ito. Rook E8, Rook H3. Ayun, para i-threat yung pawn sa H6 pero bad move po. Dapat daw ang tira ay Bishop C5. Magda-Knight D6. Oo, magda-Knight D6. Pag nag-Knight C8, Rook F3. Okay? Slightly better for white. Yun nga lang, medyo parang preno eh, no? Rook H3, balik tayo. Nag-Knight D5, nakita ni Bergson ang malupites na tira. Excellent move. Sabi ko sa inyo, mababa rating, walang title, pero bumabanat eh. Parang sa Pilipinas, no? Maraming non-master pero malakas. Tumatalo nga ng GM mga non-master sa atin eh. E takes D5, kinapture lang, capture. At ang idea dito, nakahang ang knight, pag umalis, kuha ang bishop. Mabigat itong si Bergson, ano? Macho tira. Rook H6, nako, ayun. May threatening matches doon. Nag F6. Yun nga lang, wag kang bibigay. Baka bumi tibayan mo. O F6 para maiwasan yung matcha sa dulo. Rook takes, King F7, accurate eh. Rook H6, si Meow Meow pa nga yung parang bumibigay-bigay eh. Dito dapat daw ang tira Knight E5. Naku po naman na tira yan. Pag kinapture, sabay Rook H6. Talaga? Yun ang tira ng computer, Knight E5? Ba't ganun? Knight E5 talaga? Kumpara dito sa Rook H6. D takes C4, Bishop C7. Talagang wala na. Nagwala na si Meow Meow. Sacrifice pag kinapture, may check sa likod, kuha. Ang bigat, napaka-risky, no? Queen D4. Grabing Bergson to. Papalakpak nga muna ako. Non-master, ang bigat ng tira mo. Queen D4 sacrifice pag kinapture. May matcha sa ilalim. Ang bigat nitong Bergson na to.
Nag-Queen D1, siyempre obligadong umiwas. O yun, may mga sundot ng check. Queen D5, o para ingatan yon. Nag-Rook H7 check, King G8, at nag-Rook H4. O, so iwas-iwas lang. C takes D3, capture, Rook AC8. Ayun, nako, mukhang lumabas na. Sabi ng dito sa atin sa Pilipinas, mukhang lumabas na yung kulay. Inaabangan lang daw yung kulay. Rook AC8, pero dapat daw ang tira Rook A7. Ayan, atake with tempo and para ma-cover up yung 7 trunk na mga ata-atakin pwedeng gawin ng puti. O, balik tayo. Mukhang nagpakilala na sa Rook AC8 ha. Queen G4 check. O, sabagay equal pa rin naman ang evaluation. Queen G5, good move. Bergson, malupit na ng master to. Queen C4 check. King F8. G3. Ayan, o, at least may pasingaw na sa back rank, 'di ba? May pangangat na. At Chumek, nakaw, ayun laing, yung mga butil ng bad moves mo. Mabigat 'yan. Dapat daw po Queen F5. Ang bigat din pala ng mga accurate moves sa dapat gawin. Mabigat din ito. Biri mo gumanon lang. Bigat makita niyan. Nag-Rook E1 check. King G2, Rook C1. Para i-trick. Pero boomy na po mga kamatyas. Boomy. Check. King G7. Pag Queen E6, halos ang pandepensa sa ang daming attacking paparating. Pag tira ng Queen E6, mabigat na ang dinadala dito ni Bergson. Ayun. Nag-F5. Wala na. Boomy na mga kamatyas. Boomy. Dito ang natitirang ito na yung ginawa ng computer engine. Talo na rin pala talaga eh. O tinan nga natin kung gaano kalala na. Nag-F5, then Bishop E5. Natalo pa si Bergson, no? Sayang, ganda na ng pinakita niya eh. Pero sabi sa atin, mga kantsawan dyan, okay na yon, maganda na ipinakita mo. Di ba? Sayang issues. Bishop E5 check. Bakit nag-resign pag King F8, may Rook H8? Mamamatchas kasi. Okay, congrats kay Meow Meow. Grabe, pagdating niya sa Pilipinas ngayong taon, IM na siya. Naku, hindi kaya... Kasi ang sabi ng mother niya sa akin, GM talaga ng lalaki ang target nila. Parang hindi sila umuwi ng March no, sa China. Parang dumiretso sila eh. Kasi nagkakasangay-sangay na eh. Pag nakita siya ng organizer, sangay-sangay eh. May imbitasyon lagi eh. Kaya mukhang dinediretso nila eh. Swerte ni Meow Meow, talagang solid ang kaniyang tournaments. Ito po ang standing after round number 6. Okay? Pang number 13 siya. Pero quota na siya kasi nakuha na niya yung IM norm eh. At round number 7 pairing. Ito ang aabangan natin. GM po ang kalaban niya eh. GM eh. Ang alam ko GM ang kalaban niya eh. Board number 11 siya. Kalaban niya si GM Daniel Howard Fernandez. Okay? At ito po, so far, ang performance si Meow Meow. Plus 18.2 siya. So, ibig sabihin, 24 plus na siya. At kaya niya nakuha ang IM norm kasi ito yung kanyang performance. Okay? Nagkaroon siya ng performance rating na 2483 plus sapat naman yung kanyang average rating ng opponents. Okay? Solved na po sa 6th round pa lang kuha na niya ang IM norm. Okay, gracious. Nakakatuwa itong si Meow Meow, Okay, at kapanapanabik ang pagbabalik ni Meow Meow dito sa Pilipinas. Sabi niya, babawi daw siya eh. Tinan nga natin kung kaya niyang lampasan at ungusan ang mga kagulangan ng Pinoy. Nako, magulang ang Pinoy eh. Matindi sa gulang. Pagka nakakita ng advantage, igagrab na kagad. Hirap siya sa mga Pinoy. Pero tingnan natin kung makakabawi siya this year sa nalalapit nating Kamatyas round robin ulit. Ha? Maraming salamat po mga Kamatyas. Sana po natuto kayo at nag-enjoy. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe naman po kayo. And click the notification bell all para lahat ng ating mga videos mag-notify sa inyo. Ganun din sa ating Facebook page Kamatyas. Sa mga hindi pa nakakapag-follow, click nyo po yung follow button ng ating Facebook Kamatyas. Okay, salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.